Guys, recently lang, nag-share ako sa inyo ng video regarding my top legit loan app this year 2025 so far. Sa video na yun, hindi talaga lahat ng loan app nga na-mention ko kahit pa yun ay legit. Kasi nga, ang basis ko doon po is yun talaga yung na-experience ko. Mismo nakapag-loan ako doon, nakapag-apply talaga ako doon. At yun talaga yung mga commonly loan apps din naman na nare-recommend din ng mga viewers ko. Pero may ilan kasi sa inyo doon na bakit hindi ko daw sinama si Peso Loan, na legit naman daw yun, maganda daw si Peso Loan, hindi daw nang haharas. Kaya nga dahil sa demand nyo kay Peso Loan, ito na, mag-a-apply ulit ako, try kong mag-loan dito ha. Ipapakita ko sa inyo yung buong application process at ipapakita ko sa inyo yung withdrawal info niya at kung magkano yung interest rate niya para masabi natin na legit ba talaga siya. But FYI lang ha, this is my third time applying Peso Loan. Kaya kung hindi siya in-include kasi sa top legit loan apps kasi nga hindi ko siya na-experience, hindi niya ako in-approve. At meron kasing mga issue si Peso Loan dati ha. Napabilong kasi siya dati no sa mga loan harassment daw, loan shark daw. So yun yung mga reviews nung iba. Actually nawala din to sa Play Store sa Google Play Store si Peso Loan. Nag-apply ako for the very first time is bago pa lang po siya sa Google Play Store nun, kababalik niya lang. At sa pagbabalik niya is bago yung logo niya, yung violet na nga ngayon. So yan yung logo niya ngayon. Which is yan pa din yung logo niya up to now. And in fairness naman sa loan app na ito, meron na siyang 1 million downloads. So madami na nakapag-try dito. Ang lakas maka-legit. Dahil dinilit ko po tong loan app na ito sa search natin sa Google Play Store. FYI po, si Peso Loan po is under po siya kay Masaganang Buhay Finance Philippines. At ito po ay rehistrado po sa SEC at nagsasubmit din legally po sa CIC. Kaya you must be careful. Still according to their loan app, nag-offer siya ng high loan amount up to 100,000 pesos. Wow. Bongga. So anyways, no, download ko lang tong app. Ito agad yung bubungad sa atin, no, yung mga service agreement nila. So i-agree lang po natin, no, to proceed. Then after that, dito po, we can borrow daw up to 100,000 pesos. But doesn't guarantee po ha, na ito talaga yung ibibigay sa atin na loan amount po. Kapag first time pa lang po tayong ma-approve dito, saan po natin na medyo mababang amount po yung i-offer po nila sa akin. So here po, to continue, we need to fill up, we need to enter our mobile phone number, then agree lang po natin tong service and privacy policy nila. Then next po tayo. Here po, we need to enter the OTP po na sinend po sa mobile phone number natin. And then next lang po tayo. And then after that, we need to create a password here. Next po is the fingerprint login. So here naman, we can skip it. Then we can use naman the fingerprint. So after that, next tayo. If may invitation code tayo, so i-provide natin yan. Kung wala naman, we can skip it na lang, no? So after that, agree lang po natin tong permission daw about SMS. Here po is the application process na po ni Peso Loan. So here po, we need to provide our personal information regarding our education, marital status, residential address, complete address, and then dito po sa baba is the additional info to get a higher loan amount. So dito naman po is optional siya, which is the alternative phone number, then our email. So next po is the work information. So dito po, click natin itong nature of work. So pipili lang po tayo dyan kung ano po yung work natin, no? So maraming choices. Pag in-enter po natin na unemployed po tayo, wala pong lalabas dyan na industry, monthly income, pay cycle. So yun yung maganda sa mga loan app, no? Hindi na sila nagre-require. Unlike sa ibang other loan apps, guys, na kahit unemployed, housewife, student, kailangan mo pa rin mag-fill up ng mga company details or income details, ganun. Pag nilagay natin self-employed or business owner, so lalabas po talaga dyan na kailangan natin mag-provide ng ating industry, monthly income, pay cycle, company phone number. So after po natin ma-provide po yung mga work information na kailangan nila, i-submit lang natin to. The next step po is the emergency contact. Here po, we need to fill up at least 3. 3 lang po yung hinihingi nilang contact reference po natin. So pwede po siyang mag-direct sa ating phone book list. Pwede rin po natin i-manually fill up ito. And then after that, kapag na-provide na po natin to, next step lang po tayo, which is the identity information na. So this includes our ID details po. So ito po yung mga IDs po na nire-require po ni Peso Loan. So meron silang mga recommended ID type. Pero naman po tayong mga other option dito sa baba, napakadami po. Pag nakapili na po tayo, we need to take a picture of our ID po. So front and back ID po ang kailangan po nating picturean. Pag na-picturean naman po natin yan, no, i-check lang po natin yung mga ID details po na nandito kasi auto-fill up na po siya. Na-detect niya na po yung information kapag nag-picture po tayo ng ID. And after that po, tapos na po tayo sa application process po ni Peso Loan, which is na-provide na po natin yung ating personal info, work info, emergency contact, and then the identity info. So, click lang po natin tong borrow immediately. And then,
na-approve tayo. May loan amount po sila sa akin na 10,200 pesos because of the coupons. Loan limit raised by 200. Kaya may 200 pesos dyan. Pero 10,000 pesos na po talaga yung offer nila sa akin. Parang maximum loan amount ko is 10,200 because of the coupons. Here po, napakalinaw po ng loan term nila na wala akong ibang choices kundi 4 terms lang. And every term is 30 days. 1 month per term. So lumalabas po, 4 months to pay ko tong babayaran. Meron akong interest rate per month na 255 pesos. 255 times 4 is equals to 1,020 pesos. Ito lang daw po yung babayaran ko in a whole. Kapit ko siya guys, lumalabas sa 10% for the whole 4 months to pay at lumalabas po na 2.5 monthly interest lang sila. Legit ba talaga to? So sabi niya dito sa disclosure statement niya sa akin ha, so meron daw silang ino-offer na daily interest rate 0.08% daily. So lumalabas nga na 2.4 or 2.5% monthly interest lang sila kung ito yung i-base natin ha. Pero guys, kapag na-overdue daw po tayo, may one-off penalty of 3%. Then per day po, if overdue is less than 15 days, so meron silang hinihingi daily to ha, 2%. So dapat talaga magbayad tayo on time. Kasi medyo mataas yung kanyang interest rate kapag nagka-due tayo dito. Well, anyways, kung talagang babasihan ko yung kanyang interest rate na nakalagay dito, feeling ko naman buo siyang matatanggap. At grabe ha, per term siya, 30 days to pay. Gusto ko siya. And maganda yung interest rate niya kung i-base ko dito. So malalaman ko naman yan kapag i-withdraw ko to, no? Para matry talaga natin yung sinasabi nyo kung legit ba talaga to. So here po, I need to provide my withdrawal method. So i-provide ko to para ma-disbursehan tayo dito, ano? So meron silang dalawang choices, bank card ba or e-wallet. So dito po sa backlink lang po natin tong get cash now. And after that is nagre-require sila ng self-verification. So dito pala ginaganap yung self-verification. So after that, nakalagay dito, we have received your loan application and will process it as soon as possible. Back to homepage po tayo. So, dito po nakalagay na pending siya. Chinek ko po yung status ko at ito po yung mga chain niya. Reviewing status pa din po tayo, no? So, antayin lang natin in a few minutes. Binalikan ko na nga si Peso Loan. Yung lumabas. Ayan, skip lang natin tong coupons niya. Nakalagay dito. Sorry. Rejected tayo. So, we can't issue a loan to you at this time. But don't worry, you may check other platforms to try out. Sa-apply daw ako after 3 days. 3 days lang. O, di ba mabilis lang din naman, no? So, hindi siya matagal mag-apply dito. Nakalagay dito, ha? You may check other platforms to try while waiting. Naisip ko, mag-try ako sa other loan apps while waiting. Dahil na-intriga ako, click natin tong check now. And dito po, nagulat ako. Ito ba yung other platform niya, which is si Digido? Digido talaga. Digido po is na-try ko na siya. Nakapag-loan ako dito. Na-avail ko po yung 0% interest niya for 7 days to pay. Well, hindi ko sinasabing hindi legit si Digido ha. Nakapangutang talaga dyan. Estrado po yan. Wala akong bad experience kay Digido. Ayoko lang siyang itry. Kasi nga, after the 7 days na in-avail ko yung 0% interest rate niya, ang taas na kasi ng interest niya as in. Loan shark siya talaga. Hindi ko siya bet. Anyways, hopefully, by the next time na mag-apply ako kay Peso Loan, no, gusto ko talaga siyang itry kasi mababa ang interest rate nga kung ibabase ko doon sa pinaproject niya o ina-offer niya sa akin. Maganda ang loan terms, buong matatanggap. Unfortunately, hindi po ako nabigyan ng pagkakataon. Currently nga, maraming nagre-recommend na legit siya, okay talaga siya. So, comment down below naman po sa mga may Peso Loan dito na approve dito. Kumusta pa yung experiences niyo? Kumusta pa yung interest rate niyo? Please enlighten me. Don't worry, patuloy po akong mag-update sa inyo regarding other loan apps, existing loan apps po na patuloy po na mamayagpag ngayon na for our awareness, no? I-update ko kayo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo. I-click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!